Tayo po ay nagpapatuloy sa ating sermon series sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galatia, sa Galatians. Ang tema po ng ating series ay No Other Gospel, Stand Firm on Your Freedom. Nagmula po yung temang yan sa chapter 5, verse 1, kung saan sinabi, For freedom, Christ has set us free. Stand firm, therefore, and do not submit again to a yoke of slavery. Ang title po ng ating mensahe ngayong hapong ito ay ang pagtanggol ni Paul ng kanyang pagiging apostol. Medyo nag-rhyme po siya ng konti, no? Ang pagtanggol ni Paul ng kanyang pagiging apostol. Bakit kaya kinakailangan itong ganitong klaseng mensahe? Mahalaga po ang mensahe natin sapagkat noong panahon ng sinulat ni Pablo ito, mga 20 years pagkatapos po ng kanyang conversion. Ang sabi ng mga eksperto, sinulat niya ito in between yung first missionary journey, no, na nangyari around 35 AD, 36, 34 AD, and yung Jerusalem Council. Makikita po natin yung kwento sa Book of Acts. Sa Acts 13 and 14, doon po naka-record yung first missionary journey at kung anong mga syudad ang pinuntahan ni Pablo at ni Barnabas upang i-proclaim ang gospel at magtaguyod ng mga kapatiran. Yung mga pinuntahan nilang unang churches or unang cities kung saan nagtanim sila ng mga iglesia ay ang mga cities na nasa region ng Galatia. So, kasama dito ang Syrian Antioch, Pisidian Antioch, ang Lystra, Derbe, and Iconium. So, yung mga churches na yon at yung mga kaanib sa churches na yon ang sinusulatan ni Paul. Nung sinulat niya ito, marahil siya ay bumalik na doon sa kanyang church sa Syrian Antioch. At mga 20 years na ang nakalilipas mula nung kanyang conversion. So meron pong timeline tayong makikita dito sa mga babasahin nating mga scripture kung saan masusundan natin ang buhay ni Apostol Pablo. Bakit ba importante na ating pag-aralan ang nangyari sa buhay niya? Mahalaga po sapagkat taglay niya o dala niya ang gospel. Kung siya po ay hindi isang tunay na mananampalataya at hindi isang tunay na apostol, ang lahat ng pinag-aaralan natin na kanyang sinulat ay hindi natin dapat paniwalaan. Sinulat po niya ang 13 out of 27 New Testament books. 13 letters po. No? Sa pag-uumapaw ng kanyang puso, inabot ng 13 letters ang kanyang sinulat sa New Testament. At sa providence ng ating Diyos, kanyang itinulot na yung 13 letters na yon ay makasama sa New Testament lexicon. So mga kapatid, importante na ma-establish natin ang kredibilidad ni Paul. Nung ating huling pag-aaral sa Galatians 1 verses 6 to 10, nakita natin ang pagkamangha ni Paul sa pagbaling ng mga Galatians sa kasinungalingan, na ang kaligtasan daw ay sa pamamagitan ng pananampalataya at mabubuting gawa. Mariin niyang sinabi na ang mga susunod sa ganitong ebanghelyo ay tatanggap ng tiyak na pagsumpa ng Diyos. So yung kanyang pagkamangha napunta sa pagsumpa. Ang mga natuturo nito, wika niya, ay naghahanap ng pag-aproba ng tao at hindi pag-aproba ng Diyos. Ngayon naman, mga kapatid, pag-aaralan natin kung paano ipinagtanggol ni Paul ang kanyang pagiging apostol.
Hindi dahil kailangan niya ng personal na pagpapatunay, kundi dahil nakasalalay dito ang katotohanan ng Ebanghelyo. Ipapakita ni Paul na ang Diyos ang pinagmulan nito. Siya ang sanhi ng kanyang pambihirang pagbabago. At siya ang namahala sa kanyang kakaibang paghahanda. So, pinagmulan, pagbabago, paghahanda. Una sa lahat, ang pinagmulan ng kanyang ebanghelyo ay ang Diyos mismo. Sabi niya sa verses 11 and 12, "For I would have you know, brothers, that the gospel that was preached by me is not man's gospel. For I did not receive it from any man, nor was I taught it, but I received it through a revelation of Jesus Christ." Napaka-importante ng statement na yon sapagkat pinaparatang sa kanya na siya ay isang fake na apostol. Dahil siya ay dating Pharisee, isa siya dating pinuno sa Judaismo, isa siyang eksperto sa Old Testament, at lahat ng yon, siya pa nga ay naging persecutor ng church. Sabi nila, fake na apostol itong si Paul. At ang kanyang gospel ay fake din. Ang mga nagsasabi noon ay yung mga Judaizers. Yung Judaizers, sila po yung mga nagpapanggap na Kristiyano, pumupunta sa lahat ng tinatanim na iglesia ng mga apostol at kanilang nilalabanan ang tamang ebanghelyo at kanilang tinuturo na ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng grasya lamang, sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Kristo lamang, kundi ang kaligtasan ay nangangailangan ng pagsunod sa kautusan at mga tradisyon ng Judaismo. Yun ang kanilang ginagawa. Kaya nga doon sa verse 10, naalala nyo, sabi ni Paul, "For am I now seeking the approval of man or of God?" Rhetorical question po yun. Ang sagot po doon, I am seeking the approval of God. Sabi niya, or am I trying to please man? Hindi. If I were still trying to please man, sabi niya, I would not be a servant of Christ. At pinapaliwanag niya kung bakit niya sinabi yun. Kaya sinabi niya sa verse 11, "For, because I would have you know, brothers." Masisense nyo dun sa statement niya na yun na parang may konti siyang galit, no? I would have you know. Dapat nyong malaman. No? Ganyan ang kanyang tone. That the gospel that was preached by me is not man's gospel. Hindi siya nagmula sa tao. Hindi ko siya natutunan sa mga apostol na nasa Judea. Hindi ko siya natutunan sa mga umiikot na apostol. Hindi siya pinasa sa akin ng kahit na sino, kundi siya ay tinanggap ko mula kay Kristo Jesus mismo. Kaya siya ay isang tunay na apostol. Hindi ba't sinabi niya yon sa chapter 1 verse 1? Nung kanya pinapakilala ang kanyang sarili dito sa liham na ito. Sabi niya, Paul, an apostle, not from men nor through man. Not from men nor through man. Walang papal council ang nag-institute sa akin. Walang kahit na sinong bishop ang naglatag ng kanyang kamay sa akin. Ako ay hinirang na apostol through Jesus Christ and God the Father who raised Him from the dead. So sa chapter 1 verse 1 pa lang, malinaw na siya ay sumusulat bilang isang apostol na hinirang ng Diyos. Sa verse 11, inulit niya yon, sinabi niya, the gospel that was preached by me is not man's gospel. Pangalawa, so hindi nagmula sa tao,
o itinuro sa kanya ng kahit na sinong tao. Verse 11. Pangalawa, verse 12, For I did not receive it from any man, nor was I taught it, but I received it through a revelation of Jesus Christ. Sa original language po, kung babasahin ko sa original, parang ganito, For I did not receive it from any man, nor was I taught it, but through a revelation of Jesus Christ. Yung pong I received it ay dinagdag ng translator para lalong mas malinaw ang sense ng verse. Pero malinaw yung emphasis ng verse. I received it through a revelation of Jesus Christ. Hindi nagmula sa tao ang tinuturo niya, kundi nagmula kay Kristo Jesus mismo sa isang mahimalang kaparanan. Nangusap sa kanya si Kristo mismo. Sa 1 Corinthians chapter 2 verse 10. Nung sumulat si Pablo sa Church of Corinth at kanyang pinapaliwanag na ang tunay na karunungan ay nanggagaling sa Espiritu Santo. Sabi niya sa chapter 2 verse 10, These things, yung mga things of the Spirit, these things, God has revealed to us through the Spirit, for the Spirit searches everything, even the depths of God. So yung kanyang tinanggap, ay tinanggap niya sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. So 2 Corinthians chapter 12 verse 1, yung pong first few verses na chapter 12, meron siya pong kwento doon na isang lalaki na inakyat sa third heaven. No? Hindi niya po sinasabi ang pangalan ng lalaki at yung kanyang pagkikwento ay parang third person. No? Sabi niya, I know a man in Christ who 14 years ago was caught up to the third heaven. Pero siya yun. No? I must go on boasting, sabi niya, though there is nothing to be gained by it, I will go on to visions and revelations of the Lord. Ang kanyang gospel ay nagmula sa Panginoon. Alam nyo, nung nagmi-ministeryo si Pablo, wala pa pong New Testament. Sila nga po ang sumusulat ng New Testament. Si Peter, si John, si James, siya, no? Ang mga authors ng New Testament, si Luke, si Mark, sinusulat pa lang, si Matthew, sinusulat pa lang ang New Testament. Ikinakalap pa lang ang New Testament. Datapwat kanilang tinatanggap mula sa Espiritu ng Diyos mismo ang revelasyon ng Panginoon. Yung pong phrase na, I received it through a revelation of Jesus Christ. Pwede pong meaning nun, I received it through because si Christ ay ni-reveal sa akin. A revelation of Jesus Christ. Siya ay ni-reveal sa akin. Tama po yon. Sapagkat nangyari po kay Pablo yon, nakita niya ang ating Panginoon. Ngunit pwede rin siyang basahin na, I received it through a revelation of Jesus Christ. Si Jesus Christ ang sanhi o pinagmulan ng kanyang revelation at binigay kay Paul. So dalawa po ang pwedeng meaning nun. Dalawa po ay tama. Ang kanyang tinanggap ay isang pag-unveil ng Diyos ni kay Kristo Jesus. Nakita niya ang buhay na Panginoon. At yung Panginoon na yon ay nag-unveil ng katotohanan na kanyang tinanggap. But I received it through a revelation of Jesus Christ. Kaya sinabi niya sa Ephesians 3, verses 2 and 3, kanyang ipinapaliwanag yung mystery of the gospel na ang Gentiles ay kasama pala sa katawan ng ating Panginoon. Pinapaliwanag niya, for this reason, I, Paul, a prisoner of Christ Jesus, on behalf of you Gentiles. Sabi niya, assuming that you have heard of the stewardship of God's grace that was given to me for you, how the mystery was made known to me by revelation, as I have written briefly. So yung mystery na ang Gentiles pala ay kasama dapat sa kaharian ng Diyos ay isang revelation
na inunveil ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, sa pamamagitan ng kanyang buhay na anak kay Pablo. At yon ang kanyang gospel. Sa Titus chapter 1 verse 3, ang sabi niya, "And at the proper time manifested in His word through the preaching with which I have been entrusted by the command of God our Savior." Yung kanyang preaching ay kinumand sa kanya ng Diyos, at yun naman ang kanyang ibinabahagi sa kanyang mga minister, sa kanyang mga churches na itinaguyod. So, ang una niyang punto, ang pinagmulan ng ebanghelyong aking itinuturo at ipinapahayag ay ang Diyos. Nakita ko ang buhay na Kristo Jesus. Nagmula sa Kanya ang mga katotohanan na aking itinuturo sa inyo. Hindi galing sa tao ang ebanghelyo na tinuturo ko sa inyo. Hindi ko po pwedeng sabihin yon. No? Kasi ang tinuturo ko sa inyo na ebanghelyo galing sa salita ng Diyos na sinulat ng Holy Spirit sa pamamagitan ng mga tao katulad ni Pablo. Si Pablo po, hindi sinera ng gospel ng kahit na sinong tao lang. Meron pong nag-share ng gospel sa akin nung ako'y bata. Meron pong nag-share ng 4 spiritual laws sa akin. Ang wika doon, God loves you and has a wonderful plan for your life. So ako'y naengganyo. Ngunit yung pangalawang law, man is a sinner and cannot save himself. Doon ako nagimbal. Kailangan ko pala ng tagapagligtas. Kailangan ko pala ng Panginoon. Mga kapatid, kaming mga pastor ninyo, meron pong nag-share ng gospel sa amin. Si Pablo po, hindi nagmula na kahit sinong tao, hindi nagmula kay Peter, hindi nagmula kay James, hindi nagmula kay John, kundi nagmula kay Jesus Christ. Yun po ang una nating punto. Ang makapangyarihang ebanghelyong dala ni Paul ay galing kay Kristo Jesus mismo. At yan ang nagbibigay buhay sa mga patay na kaluluwa patungo sa tunay na kaligtasan. Hindi bangat yan ang sinabi ni Peter sa 1 Peter chapter 1, verse 23 and 24. Verse 23, "Since you have been born again." Paano? "Not of perishable seed, but of imperishable, through the living and abiding Word of God." Yung pong gospel ng ating Panginoon ang nagbibigay buhay. Kaya pag sinishare natin ang gospel, gusto natin malinaw. Hanggat maaari galing sa Biblia mismo. Sapagkat ang pag-share ng gospel ay hindi sa galing na nagbibigay. Hindi sila tumatanggap sa Panginoon dahil sa kakulitan natin, o dahil sa galing natin, o dahil sa pagtatapat natin. Sila ay lumalapit sa Panginoon dahil yung gospel, yung word of God, yung salita ng Diyos, na ating binibitawan sa kanila. Yung pong gospel na yon sa kanilang puso't isipan, ang kikilos at yun ang magbibigay buhay sa lahat ng patay na kaluluwa. Kaya si Pablo ang sabi niya, dapat kayong maniwala sa tinuturo ko sapagkat ang ebanghelyo na ang pinagmula ng aking ebanghelyo ay ang Diyos mismo. Pangalawa, dapat kayong maniwala sa akin dahil sa pambihirang sanhi ng aking pagbabago. Ang pambihirang sanhi ng kanyang pagbabago ay ang Diyos mismo. Dito natin matatagpuan ang kwento ni Pablo. Sabi niya sa verse 13, "For you have heard of my former life in Judaism, how I persecuted the church of God violently and tried to destroy it. And I was advancing in Judaism beyond many of my own age among my people. So extremely zealous was I for the traditions of my fathers." Ang kanyang masugid na pag-uusig sa mga tagasunod ni Kristo, ang kanyang kinikwento dito.
bago niya na-enkwentro ang Panginoon. Hindi siya masamang tao. Mabuti siyang tao. Sumusunod siya sa batas ni Moises. Sumusunod siya sa 10 Commandments. Sinusundan niya ang lahat ng patakaran at tuntunin ng kanyang relihiyon. So mabait siya. Matuwid siya. In fact, sinabi niya sa Philippians 3, I am parang in terms of righteousness, blameless. Hindi niya ako mapupulaan, sabi niya. So hindi siya masamang tao. Hindi katulad ng iba sa atin, o katulad ko, halimbawa, bago ako naging Kristiyano, talagang harangang kaluluwa ko. No? Talagang parang hindi ako anak ng pastor. Kahiya-hiya po ako sa aking ama, kahiya-hiya po ako sa aking lolo, sa aking buong pamilya. Sapagkat alam ng marami na ako'y anak ng pastor. Ngunit hindi po ako namuhay ng ganon. Si Pablo po mabait. Kaya lang, sa kanyang pagsunod sa kanyang relihiyon, inisip niya na kailangan niyang patayin itong bagong kumakalat na daan, the way. Kailangan kong iaresto yung mga nananalig dito. Kailangan kong ipapatay kung kailangan ang lahat ng sumusunod sa kanya. Yan ang sabi niya sa kanyang testimonyo. Acts 26. Verse 4, my manner of life from my youth spent from the beginning among my own nation and in Jerusalem is known by all the Jews. Sabi niya sa verses 9 to 11, I myself was convinced that I ought to do many things in opposing the name of Jesus of Nazareth. And I did so in Jerusalem. I not only locked up many of the saints in prison after receiving authority from the chief priests, but when they were put to death, I cast my vote against them. Kasama niya siya sa kanilang murder. So siya ay sa kanyang pagiging relihiyoso, naging mamamatay tao. And I punished them often in all the synagogues and tried to make them blaspheme. Alam niyo kung paano niya pinag-blaspheme yung mga nasa mga sinagog? Sa harap ng sinagog, pinapakwento niya sa kanila ang kanilang testimony. Kung ano ang gospel na shinare sa kanila. Kung ano ang pinaniniwalaan nilang kaligtasan. At para sa kanya, yung kaligtasan na yon, yung gospel na yon, ay blasphemous. So nung kanyang pinilit sila na sabihin kung ano yung gospel na pinaniniwalaan nila, sila ay naging guilty of blasphemy. At sila ay pinapatay. Alam natin to sa Acts chapter 8 verse 1. Ang sabi doon, and Saul approved of his execution. Kaninong execution yon? Kay Stephen. Sa Acts chapter 7 verse 58, habang binabato si Stephen hanggang siya'y mamatay, merong isang binata na hinawakan ang cloak ng mga pumapatay kay Stephen. Dahil siyang nag-organize ng pagbato kay Stephen. Ang pangalan niya ay Saul of Tarsus. So sabi sa chapter 8 verse 1 ng Acts, and Saul approved of his execution, and there arose on that day a great persecution against the church in Jerusalem. And they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. So chapter 8, verse 3, but Saul was ravaging the church and entering house after house. He dragged off men and women and committed them to prison. Sa Acts 9, verses 1 and 2, siya'y papunta ng Damascus. Ang sabi niya, but Saul, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest, asked him for letters to the synagogues at Damascus, so that if he found any belonging to the way, mga Kristiyano yun, men or women, he might bring them bound to Jerusalem.
Sa Acts 9:21, sabi ng mga nakarinig, and all who heard him were amazed and said, is not this the man who made havoc in Jerusalem of those who called upon his name? And has he not come here for this purpose to bring them bound before the chief priests? Dahil nagpipreach na siya sa Damascus. Nakarating siya sa Damascus. Alam mo, mamaya may kikwento ko sa inyo kung ano nangyari, no? Nakarating siya sa Damascus at imbis na pilitin niyang mag-blaspheme sa synagogues, yung mga nananampalataya kay Jesus, siya mismo nagsabi, He is the Messiah. Huh? Ano nangyari sa iyo? So alam na alam ng lahat. Sabi niya sa kanyang testimonyo sa Acts 22, I persecuted this way to the death, binding and delivering to prison both men and women, as the high priest and the whole council of elders can bear me witness. From them I received letters to the brothers, and I journeyed toward Damascus to take those also who were there and bring them in bonds to Jerusalem to be punished. Sabi niya sa 1 Timothy 1:13, though formerly I was a blasphemer. Siya na ngayon ang blasphemer. Though formerly I was a blasphemer, sabi niya. A persecutor, an insolent opponent. Tapos sabi niya, but I received mercy because I had acted ignorantly in unbelief. Siya po ay persecutor, sabi niya sa Philippians 3, verse 4, though I myself have reason for confidence in the flesh also, if anyone else thinks he has reason for confidence in the flesh, I have more. Kung sino nagsasabing sila'y mabait, masunurin sa kautusan, I have more, sabi niya. Circumcised on the 8th day of the people of Israel, of the tribe of Benjamin. Kaya ang pangalan niya Saul. Dahil ang first king of Israel ay taga Benjamin at ang pangalan niya ay si King Saul. A Hebrew of Hebrews, as to the law, a Pharisee, as to zeal, a persecutor of the church, as to righteousness under the law, blameless. Yan ang kanyang pinagmulan. Sa Acts 22:3, sinabi niya, I am a Jew, born in Tarsus in Cilicia, but brought up in this city, educated at the feet of Gamaliel, according to the strict manner of the law of our fathers, being zealous for God, as all of you are this day. Sa Acts 26:5, sinabi niya, they have known for a long time, if they are willing to testify that according to the strictest party of our religion, I have lived as a Pharisee. Pharisee po si Paul. Kabisado niya ang Old Testament. Yan ang kanyang masugid na pag-uusig sa mga tagasunod ni Kristo. Ano nangyari? Yung kanyang mahimalang pagkakatawag upang ipahayag si Kristo sa mga Hentil. Nung sinulat niya ang letter to the Romans, sabi niya sa chapter 1, verse 1, Paul, a servant, actually a slave. Yung po ang translation nun. A slave of Christ Jesus, called to be an apostle, set apart for the gospel of God. Parang kapareho yun ang sinabi sa Isaiah 49:1. Sabi ni Isaiah, listen to me, O coastlands, and give attention, you peoples from afar. The Lord called me from the womb. Nakita niyo ba yung sinabi niya sa verse 15? But, sabi ni Paul, ako'y persecutor dati, alam niyo lahat yan. But, ako ang pinaka-zealous, pinaka-umakyat, pinaka-sikat na Pharisee sa aking grupo. But, sabi niya, verse 15, when He who had set me apart before I was born. Wow. Hinahanda na pala si Pablo mula pa sa kanyang, bago pa siya ipanganak. But when He who had set me apart before I was born and who called me by His grace, ang kaduktong talaga nung but when He,
But when He was pleased to reveal His Son to me. Yung pag-reveal ng Diyos sa Kanya, kay Kristo Jesus, pinlano before I was born, and who has called me by His grace, was pleased to reveal His Son to me in order that I might preach Him among the Gentiles. Kaya nga sa Romans 1, sabi niya, I'm called to be an apostle. Parang si Isaiah, sa Isaiah 49:1, meron dinidescribe si Isaiah dito. The Lord called me from the womb. Ang dinidescribe niya dito si Messiah. Si Jeremiah 1:5, before I formed you in the womb, I knew you. Sa Luke 1:15, tungkol kay John the Baptist, for he will be great before the Lord, and he must not drink wine or strong drink, and he will be filled with the Holy Spirit, even from his mother's womb. So yung mga lalaking tinawag ng Panginoon, bago pa sila ipanganak, sila ay tinawag na. Inisip ko sa sarili ko, ako kaya tinawag ng Panginoon bago pa ako ipanganak. Sabi ko, salamat na lang. Kasi, kung hihintayin niya akong maipanganak ako, no, at paglabas ko, nakita na niya ako, ay, wag na lang ito. No? Parang walang itsura. No? Ang lahat naman may itsura. Kahit ang kanto ng lamesa, may itsura eh. No? Wag na lang ito. Eh lalo pa nung lumaki ako at naging swail. Ay lalo na wag na lang ito. Pero ang lahat, tayo, na nananalig kay Kristo, tayong lahat ay called by His grace. Tayong lahat before, in the womb. In fact, tayong lahat, Ephesians 1:4, before the foundation of the world, ay Kanyang pinili, tapos Kanyang tinawag. Ganon din si Paul. Kaya sa Acts 9:3-5, kwento niya ganito. Now as he went on his way, he approached Damascus, and suddenly a light from heaven shone around him. Kwento ni Dr. Luke sa Acts 9. And falling to the ground, he heard a voice saying, Saul, Saul, why are you persecuting me? And he said, who are you, Lord? And he said, I am Jesus whom you are persecuting. But rise and enter the city and you will be told what you are to do. Mahabang kwento. Sa verse 15, sabi ng Panginoon kay Ananias, punta ka kay Paul. Go, for he is a chosen instrument of mine to carry my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. At sa Book of Acts, yung tatlong grupo na yon, Gentiles, nag-preach si Paul. Kings, si Governor Festus at si King Agrippa. Children of Israel, yung mga tao ng Jerusalem. Lahat yung nagkatotoo sa buhay niya. For I will show him how much he must suffer for the sake of my name. Sa kanyang testimonyo sa chapter 22, kinuwento niya ulit, isang ilaw mula sa langit, Saul, Saul, why are you persecuting me? I am Jesus of Nazareth, whom you are persecuting. Sabi niya doon, now those who were with me saw the light but did not understand the voice of the one who was speaking to me. So sabi niya, rise and go into Damascus. At yun na nga ang kanyang ginawa. At doon tinanggap niya ang pagbabautismo na galing sa isang lalaking nagngangalang Ananias, na yun lang ang kanyang ginawa sa buong New Testament. Hindi na naulit ang kanyang pangalan. Ano nangyari mga kapatid? Mula sa isang persecutor, mula sa isang legalistic Jew, nagpakita ang ating Panginoon mula sa langit. Hinapak ng Diyos ang langit at Kanyang itinulot na yung ilaw ng kalwalhatian ni Kristo ay tumagos at sinalubong si Paul. Si Saul, papunta siya para pumatay pa ng iba pang mga nananampalataya kay Jesus. At siya ay nahulog sa kanyang kabayo o donkey.
At doon sa instant na yon, nagpakilala si Jesus sa kanya. Nabulag siya ng 3 araw. Nagpunta siya sa Damascus. Nandun siya. Siyempre, bulag siya, wala siya ibang magawa. Dependent siya sa lahat ng kasama niya. Dumating si Ananias, pinaliwanag ko ano ang pagtawag sa kanya, that he will go preach the gospel to the Gentiles. Hindi itinuro ni Ananias yung gospel sa kanya. Binautismohan lang siya. At nagkaroon siya ng paningin. Pagkatapos noon, immediately after, ay nag-preach na siya sa Damascus. Ano ang pinreach niya? He preached the gospel. Ang sabi sa Acts 26, sabi niya sa verse 19, "Therefore, O King Agrippa, I was not disobedient to the heavenly vision, but declared first to those in Damascus, then in Jerusalem, and throughout all the region of Judea." So nag-preach siya sa Damascus. Kaya nga yung mga tao nagulat. Ano nangyari dito? Dati pinipreach niya si Jesus ay isang fake. All of a sudden, pinipreach niya si Jesus ang Mesias. At kanyang pinatunayan magmula sa Old Testament Scriptures. Alam niyo kung bakit napatunayan niya kaagad mula sa Old Testament Scriptures? Dahil siya ay Pharisee. Expert siya sa Old Testament Scriptures. Alam niya sa kanyang pag-iisip ang lahat ng mga hula sa darating na Mesias. At nung kanyang masalubong ang Mesias na ito, nag-click lahat ng Old Testament Scriptures na nasa ulo niya. 3 araw siyang walang sight. Ano palagay niyong ginagawa niya noong 3 araw? Obviously, hindi siya nanonood na Netflix. At hindi siya kumain. Kanyang iniisip. So yung sinabi pa sa Genesis 3, si Jesus yun. Yung sinabi sa Genesis 49:10, the banner of Jesse, si Jesus yun. Yung sinabi sa Psalm 22, yung kanyang pagkamatay sa krus. Yung sinabi sa Isaiah 53, ay ginawa ng Diyos Ama sa kanya sariling anak para ang lahat ay manampalataya sa kanya. Yung sinabi sa Micah 5:2, yung sinabi sa Zechariah 12:10, yung sinabi sa Daniel 7:13 and 14 about the Son of Man. Naalala lahat siguro ni Paul dun sa 3 araw na siya'y bulag. At nag-click si Jesus ang Mesias. Pero paano naging patunay ang kanyang testimonyo? Kung kayo ang mga taga-Galatia, sinabi niya, actually, mga kapatid, sabi niya, gusto kong patayin itong Kristyanismo na to. At imbis na patayin ko, binaliktad ako ni Kristo Jesus. So yung aking pambihirang pagbabago ay hindi maaaring magmula sa kahit na sinong tao, kundi dapat lang magmula o nagmula lamang sa Diyos. Kasi imposibleng magmula sa iba. Ang sanhi ng aking pambihirang pagbabago ay ang Diyos. Kaya ang mensaheng aking dala sa inyo ay mula sa Diyos. Pangatlo, yung kanyang paghahanda ay pinamahalaan ng Espiritu Santo, ng Espiritu ng Diyos. Sabi niya sa verse 16, pick upin natin mula doon. I did not immediately consult with anyone. Yung word na anyone, pwede nating i-translate na flesh and blood. I did not consult. Yung word na consult ay word na ang ibig sabihin ay consult upang mag-aral. Kumbaga sa teacher, nagko-consulta ka sa yung teacher. Ganon yung word na yun. Sabi niya, I did not consult to learn something from anyone, flesh and blood. So, hindi ako nagkonsulta para matuto magmula sa kahit na sinong tao.
I did not immediately consult with anyone, nor did I go to Jerusalem to those who were apostles before me. Kasi ang paratang sa kanya, hindi galing ka lang sa Jerusalem, inuulit mo lang sinasabi nila Peter, nila James, nila John. Mali sila, so mali ka din. Yun ang paratang sa kanya. Sabi niya, no, I did not go to Jerusalem, but I went away into Arabia and returned again to Damascus. Hindi quite Saudi Arabia to, kung ito ang Jerusalem, ang north Lebanon, pagka lumiko ka, nagpunta ka eastward, yun ay Syria, Damascus. No? So Damascus doon. Ang nasa ilalim ng Damascus ay Nabatea. Yun po ang Nabatean Arabia. Doon po siya nagpunta. Malapit lang po sa Damascus. I went to Arabia and then returned again to Damascus. So pinadala siya sa Arabia at Damascus upang tumanggap ng revelasyon at misyon mula sa Panginoon. Sabi sa Acts 9:17 to 25, ganito po ang kwento. So si Ananias, nagpunta sa kanya. Brother Saul, the Lord Jesus who appeared to you on the road, sent me so that you may regain your sight. At he regained his sight, taking food, he was strengthened. Then for some days he was with the disciples at Damascus, and immediately he proclaimed Jesus in the synagogues, saying he is the Son of God. Immediately. Walang nagturo sa kanya, 3 days siyang bulag. Nag-click bigla lahat yung Old Testament scripture, tapos na-realize niya, si Jesus nga ang Mesias. And all who heard him were amazed and said, is not this the man who made havoc in Jerusalem of those who called upon this name? But Saul increased all the more in strength, confounded the Jews who lived in Damascus. When many days had passed, the Jews plotted to kill him, but their plot became known to Saul. They were watching the gates, but his disciples took him by night, let him down through an opening in the wall, lowered him in a basket. Yung po kinuwento niya ulit sa 2 Corinthians 11:32 to 33. At Damascus, the governor under King Aretas was guarding the city in Damascus in order to seize me, but I was let down in a basket through a window in the wall and escaped his hands. So nung kanyang conversion, nagpunta siya sa Damascus, 3 araw siyang napag-isip-isip, binaptize siya, at immediately he started preaching the gospel. Mula ron, nagpunta siya sa Arabia. Sabi sa Galatians 4:25, now Hagar is Mount Sinai in Arabia. Mount Sinai in Arabia. So nasa Sinai Peninsula siya, nasa may Arabian Desert, pero hindi yung Saudi Arabia na alam natin ngayon. Sabi ng iba, nasa bandang lugar siya ng Petra. Yung Petra po, kung nanood po kayo ng Raiders of the Lost Ark, yung second movie, nangangabayo si Harrison Ford. Pumasok siya, yung pong pinasok niya ay Petra. At nakita niya yung temple. Kaya ang title ng movie na yun, The Temple of Doom. Yung temple po na yun, nakita ko po yun. Nagpunta po ako sa Petra eh. Ang layo ng lakaran, 2 kilometro papasok. No? Puro jagged rocks, tas biglang boom, bubukas. Napakagandang sight. At yung templo ang unang mong makikita, yung po ang libingan ni King Aretas. Ang Petra po ay capital city ng Nabatea. So ang sabi ng iba, maraming dun siya nagpunta. Anong ginawa niya doon? Tinanggap niya mula kay Kristo Jesus ang instructions niya. Gaano katagal? Tignan niyo yung verse 18. Then after 3 years, I went up to Jerusalem to visit Cephas and remained with him 15 days, 2 linggo. Higit kumulang. But I saw none of the other apostles except James. Bakit? Takot sila sa kanya. O kaya, hindi sila, baka sila'y kalat-kalat. Marami silang mission. Except James, the Lord's brother. Hindi ito si James, the son of Zebedee. Kasi sa Acts 12, patay na siya eh.
So napunta siya sa Jerusalem. For reference, Acts 9:26-30 yun. And when he had come to Jerusalem, he attempted to join the disciples. They were all afraid of him. They did not believe that he was a disciple, but Barnabas took him and brought him to the apostles and declared to them how on the road he had seen the Lord who spoke to him and how at Damascus he had preached boldly in the name of Jesus. So yun po nangyari sa kanya. Pagkatapos nun, sabi nga niya, I saw none of the other apostles except James, the Lord's brother. What I am writing to you before God, I do not lie. Kasi pinaparatangan siya na sinungaling siya eh. Kaya sinabi na niya, he already swore before God. Now to swear before God is serious kasi pwede kang patayin ni God. Yung iba, I swear on my mother's grave. Walang pwedeng gawin ng mother mo sa'yo kung sinungaling ka. Pero to swear before God was serious. Serious yung paratang sa kanya na siya ay sinungaling. Sabi niya, I do not lie. Then, pinadala siya sa Syria at Cilicia upang magpahayag ng ebanghelyo. Verses 21-24. Then I went into the regions of Syria and Cilicia, and I was still unknown in person to the churches of Judea that are in Christ. Hindi nga niya naikot ang Jerusalem. Hindi siya kilala personally. Naririnig lang siya. They only were hearing it said, he who used to persecute us is now preaching the faith he once tried to destroy. And they glorified God because of me. Sa Acts 9:30, ang sabi doon, and when the brothers learned this, kasi mayroong gusto na naman pumatay sa kanya sa Jerusalem. Kasi nga, he was preaching the right gospel. At dahil kanyang pinipreach ang tamang gospel, yung mga Judaismo, yung mga real leaders ng Judaism, gusto siyang patayin. Nalaman ng mga disipulo, no? He spoke and disputed against the Hellenists, but they were seeking to kill me. And when the brothers learned this, they brought him down to Caesarea and sent him off to Tarsus. Saan yung Tarsus? Nasa Cilicia po yun. Yung Tarsus po ang hometown niya. Yung Tarsus, capital city ng Cilicia. Ang Cilicia nasa region ng Syria. Yun po ay Turkey ngayon. So mga totoo pong lugar ito. Later on, sabi ni Acts 11:25, Barnabas went to Tarsus to look for Saul. Dinala niya sa Antioch, sa Syrian Antioch. Siya ay nagturo doon. And when he had found him, sabi ni Luke sa Acts 11, he brought him to Antioch. Sa Syria po yun, Syrian Antioch. For a whole year, they met with the church and taught a great many people. Sa Acts 13:1, siya po ay pastor sa Syrian Antioch. At silang dalawa ni Saul ay pinadala ng Espiritu Santo to launch the first missionary journey. So yun po ang timeline. Yung paghahanda niya ay pinamahalaan ng Espiritu Santo. Wala po siyang pagkakataon na matuto from Peter, James, and John. Nagpunta siya sa Jerusalem after 3 years in Arabia. So ano nangyari sa Arabia? Doon siya siguro tinuruan ng ating Panginoong Hesus. Siguro ni-review niya lahat ang Old Testament notes niya. At nakita niya lahat mula sa Genesis hanggang sa Malakay, ang lahat ng hula patungkol sa Mesiyas at ang Mesiyas na yon ay si Jesus. Bakit siya nagpunta sa Jerusalem? Wala lang, gusto niya lang makilala si Peter. Si Peter ang leader ng church sa Jerusalem, si James ang chairman ng kanilang elders council. So silang dalawa lang ang meeting niya, 15 days lang po siya ron. Hindi po siya nagtagal sapagkat siya ay nagpipreach at tinutuligsa niya ang mga Helenista at dahil doon gusto siyang patayin. Kaya dinala siya sa Syria at Cilicia. Ang ministeryo ni Pablo ay galing sa Diyos mula umpisa hanggang katapusan at ang ebanghelyong dala niya ay dapat nating panaligan para sa buhay na walang hanggan. Yung po ang punto nitong mensaheng ito. So yung mapapag-aralan nating doktrina sa chapters 3 and 4 ng Galatians ay maaari nating panghawakan sapagkat ito ay nagmula sa Diyos at hindi nagmula sa tao sa pamamagitan ng isang apostol na naging tapat sa kanyang pagkakatawad. Tayo po'y tumayo, tayo manalangin.
Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo po ang magpala sa bawat isa sa amin. Nawa, Panginoon, ang lahat ng amin narinig sa aming pag-aaral sa hapong ito ay tumimo sa aming puso't isipan. At ito ay aming masunod sa aming pang-araw-araw na buhay. Nawa, Panginoon, magkaroon kami ng tapang na ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan na ngayon alam na namin, hindi galing sa tao, kundi galing sa Diyos. Nagmula sa isang apostol na inyong ibinago sa isang pambihirang kaparaanan na inyong tinawag at hinanda sa pamamagitan ng inyong Espiritu. Kaya bigyan niyo kami ng tapang, Panginoon, na ibahagi ang katotohanan sapagkat itong katotohanan na ito ang siyang magliligtas sa mas marami pa. At ngayon, pagpalain kayo ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin ninyo ang pag-ibig ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo na ating Panginoon at tagapagligtas. At ang pakikipisan, tanglaw at gabay ng Espiritu Santo magmula ngayon at magpakailanman. At lahat ay nagsabi ng Amen. Gandang hapon po.